Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Winasak ng DTI ang higit 1.7 million pesos na halaga ng mga substandard na produkto na walang safety markings gaya ng helmet, sanitary wear, vape at iba pa. Ayon sa hensya, babala ito sa mga retailers, physical man o online. Huwag magbenta ng hindi rehistradong produkto dahil kanila itong pananagutin. May balitang A to Z si Ace Cruz. Mismo si DTI Assistant Secretary Amanda Nograles ang nagmaneho ng prison para wasakin ang iba't ibang substandard na gamit na kanila nakumpiska sa mga nagdaang operasyon. Isinabay ito sa pagdiriwang ng World Consumers Rights Day. Inilatag ang mga ito sa parking lot ng tanggapan ng ahensya sa Makati City at magkakasabay na sinira ng mga tauhan ng DTI at Makati City Engineering Office. Ganito na ang itsura na nagaganda ang helmet kanina. Yupi-yupi at halos hindi mo na mahalatang helmet. Patunay daw ayon sa DTI na talagang hindi pasok sa safety standards ang mga ito kung kaya't sinira nila dahil buhay ang kapalit sakaling makalabas ang mga ito sa merkado at mabili ng mga consumer. Sa pagtataya ng DTI, lagpas 1.7 million pesos na ang halaga ng mga nakumpiskang illegal na kagamitang ito mula helmet, mga gamit sa banyo, mga paputok at mga upuan. Certain consumer products kailangan po dumaan sa atin para ma-check ang safety and quality niya at pag dumaan sa DTI process yan, mag-i-issue tayo ng PS mark and ICC sticker. So ang reminder natin sa ating consumers, itong mga produkto, always look for the PS mark and ICC stickers. Dagdag pa ng otoridad, magsilbing babala raw ito sa mga retailers at consumers na patuloy na nagtitinda at bumibili na hindi rehistrado at substandard na produkto, physical stores man o online. Mahigit 80,000 na po ang nailabas po nating show cause orders at sinusunod po ito sa online. Ngayon, kung meron po silang physical address, sinusundan po ito ng ating mga enforcers and product monitors at may mga paglabag pong mga nakikita rin tayo. Marami po silang mga kaso na hinaharap po dati sila dito sa atin sa DTI. Nagpaliwanag naman ng DTI kung bakit umabot pa ng libo ang mga nakumpiskang produkto bago wasakin. Currently, marami-rami puno yung warehouse natin ng mga produkto pero hindi natin agad-agad sinisira kasi iniintay natin yung final order or adjudication na sinasabing itong items nga na to ay talaga namang hindi sumunod sa PS mark or ICC sticker process ng DTI. Pagtitiyak naman ng ahensya, pero sinisiguro natin na yung mga nakokolekta at nako-confiscate hindi babalik sa merkado kasi yan ang hindi talaga dapat mangyari. Kaya yung proper disposal, napaka-importante po sa amin yan. tuloy-tuloy naman daw ang pag-iikot ng DTI sa iba't ibang pamilihan at minomonitor ang mga stores online para masigurong walang makakalusot na hindi dekalidad at hindi otorisadong produkto. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.